Mapagpala na rin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't dapat lamang na ikaw ay aming paglingkuran, papurihan at parangalan habang kami nabubuhay. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya, sa iyo pong banal na harapan at papakumbabang loob, O Diyos, at humingi po kami ng pagpapatawad. Dakilang Diyos, ano kami nagkamali, nagkasala, O Diyos, ano man ang aming naisip na salita ay kilos na hindi mo kinagdan, kami patawarin at kami marapatin mo, Ama, na maging kaya-aya sa inyo. Ikaw po ang siyang nakakaalam ng bawat katayuan, ng bawat pangailangan, ng bawat isa, O Diyos. Ang mga salita mo, Panginoon, na aming natalakayin, basbasan mo po ito, at ikaw po ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan, at ang iyong bangging mo din po, O Diyos, ay gamitin lamang, Panginoon, sa oras nito. O po, Ama, ang siyang matuunawa ng lubusan sa iyong mga natuntunin, na ito'y magiging gabay, O Diyos, sa aming buhay, at nariyan, O Diyos, mahal na Panginoon, bigyan ito ng kapangyarihan sa aming buhay. Buksan mo namin ang puso sa isipan, ang aming espiritual na unawa, at sa oras na ito, Ama, ikaw siyang may taas, O Diyos, at anuman ang madlang, anuman mga sagawal, at gawa ng kaaway, ay aming sinasaway, aming tinataboy sa lugar na ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang dalangin in Jesus' name. Amen at amen. At sa oras nito, tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. So last night po na ating narinig ang patungkol po sa nasabi ng ating kapwa manggagawa na pangaral, kumbaga ako lang pong ipagpapatuloy. At yung kanyang pinaka-keywords namin po yung 7:21 up to 23, not everyone na ang bawat isa na tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa kanilang langit, kung kaniya ng aking Ama na sa langit, kundi yun lamang sumusunod ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So marami ang mga nagreklamo at the time na sabi, Panginoon, sa iyong pangalan, at kami nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan, kami ay nagpagaling ng miskin, at kami gumawa ng kamanghamanghang mga gawa. Subalit, ang sabi ng Biblia, kami namang gagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. So mga kapatid, sa banal na kasulatan, di po man tayo lumitaw sa mundong ibabaw na ito. More than 2,000 years ago, namin po na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakayubay sa krus ng Kalbaryo. So kinubos tayo, bakit siya tinawag na the Redeemer, na siya tinubos sa ating mga kasalanan. So sabi ng Biblia, at sa biyaya kayo naligtas, hindi sa pamagitan ng iyong mga gawa, kundi ito ay regalo ng Diyos, at sa pamagitan ng pananampalataya upang ang bawat isa ay huwag magmapuli, huwag mamayabang, huwag magpalalo, huwag magmalabis. So ipinakikita ng banal na kasulatan na tayo ay mahalaga at tayo ay mahal na mahal ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga halimbawa na nakatala sa banal na kasulatan na bagamat ang mga tao na minsan na kanila pong dinidespise at nire-reject ang tao nang dahil siya po ay sinasabi nilang makasalanan. Katunayan, sina po si Zacchaeus na
na sininaw ng Panginoon at pumunta doon sa kanyang tirahan. At ang sabi ng mga tao, itong sa Restituto, isang publikano, isang tax collector, na siya ay masama. Bakit pumunta siya sa kanyang bahay? Di ba niya nakikilala ang tao? Tinatawag mo si Mary Magdalene, bagamat siya po ay na-akto na siya po ay mayroong kasama dahil sinanunguli niya at dinasarpan ng Panginoon, pero narin pa rin yung biyaya, nandiyan pa rin yung mahal, pagmamahal at pagpapahalaga ng Diyos kay Mary dahil pinagtanggol niya. At ang sabi ng Biblia, sino man sa inyong walang kasalanan ang siyang unang bumato sa babae. So lahat ay nagkasala. Kaya ang sabi ng Biblia na parito ang ating Panginoon, hindi para sa mga tao matutubi, kundi para sa mga taong mga makasalanan. Sino ang makasalanan? Romans 3:10, there is no one righteous, walang matuwid sa man, sa harapan ng ating Diyos ng buhay. Yung verse 27, hindi tayo maaaring makaabot sa kalkalatian ng Diyos dahil tayo makasalanan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. There is no other Savior, walang ibang tagapagligtas, maliban lamang sa ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil may-ari niya kanyang buhay, nandahil sa kanyang habal, nandahil sa kanyang pagmamahal at biyaya, tayo ay naligtas. So ngayon po, mga kapatid, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon sa ating buhay bilang tagapagligtas na nanampalataya. Once na tinanggap mo siya, stop na po ba lahat? Ibig sabihin, hindi ko na po ba tayo? Hindi. Mayroong tayo dapat sundin. Yung law of Christ, ang kautusan ng Kristo. Pagdating sa kabanalan, pagdating sa kalinisan, sa kapiran, hindi natin kaya. Without God. Kung wala ang Diyos, kung wala ang patnubay niya, kung wala ang Espiritu niya, hindi natin kaya. Sa gana ng ating sarili. Not by might or by power, but my Spirit, saith the Lord of hosts. So, kailangan natin ang ating Panginoon pagdating sa kabanalan. So, mga kapatid, mag-mention tayo sa banal na kasulatan na bagamat tayo ay tumanggap sa Panginoon, kinakailangan na mayroong pagsunod. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Maging ang ating Panginoon ay nagsabi ng 7:13-14 na mayroong dalawang klaseng daan, pintuan. Pintuan, daan na makitid na pintuan, at daan, maluwag na daan, at maluwag na pintuan. So yung maluwag na pintuan o daan, marami yung doon ay pumapasok at dumadaan. Subalit ang makitid na daan o pintuan, sabi ng Biblia, konti lang ang daan. So dalawang daan, so kinakailangan yung daan na katwiran, kabanalan, kalooban, nais ng ating Panginoon. Ito yung dapat natin lakaran, dapat natin pasukan upang tayo ay makayak,
makasiguro sa ating kaligtasan by the grace of God. So ngayon po, mga kapatid, sa banal na kasulatan, tutuwa tayo na nakatala sa Biblia, ito po, mga kapatid, na ang mga isinulat ni Apostle Paul, si Apostol Paul, siya po ang apostoles ng mga Hentil. At sisimula, at nariyan, 13 pangkurt niyong Hebrew, pero yung iba, sinasabi na hindi siya po lang nagsulat niya. At yung iba naman, siya nagsulat. So, sumapa ulit na epistle, dito sa Corinthians, so maraming mga problema, doon pa sa chapter 1, ang verse chapter 1, meron na hindi magkakasundo. Sa 1 Corinthians chapter 5, nandiyan po yung moral. Ang pinangangaralan po ni Apostol Paul dito ay ang mga mananampalataya. At kung magbabasya ng Pilipin, ito po ay kapakipaknakan sa napo, ito ay kanilang susundin. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ay ganito po ang nakakasa. People na mga tao na hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Mga tao na mention dito na ang mga tao ito na bagamat naglilingkod sa Diyos ay walang kabahagi sa kaharian ng Diyos. Bawal ang magkwentuhan, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang buhay natin, hindi natin hawak. At ang rapture maaaring mangyari anumang oras. Ang sabi ng Biblia, o hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yung liko, unrighteousness, hindi makatwiran, hindi makatotohanan. Kapag sinabing liko, ito ay mali. Dahil gusto ng Diyos ay ang katwiran na ibinigay niya sa atin. Katwiran na dapat natin sundin, ito yung kanyang banal na kalooban na siya ang dapat masunod sa ating buhay, hindi ang ating sariling kagustuhan. Ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Wala silang bahagi sa kaharian ng Diyos. Si Lord nag-mention patungkol sa kingdom. Ibinagigila ng Biblia doon sa Luke chapter 17 na nagtanong ang mga tao ng kaharian ni Babay sa Pero sabi ng ating Panginoon, di ba ninyo alam na kinakailangan na ang kaharian ng Diyos ay maghari sa inyo, manahanan sa inyo? So, ibig sabihin, ang kalooban niya, ang kagustuhan niya, ang maganap o mangyari sa atin. Nagbigay po ng mga halimbawa na mention dito. Nagsabi po, huwag kayong padaya. Do not deceive, don't deceive, huwag tayong padaya. Dahil maaari tayong madaya ng tao, maaari tayong madaya ng ating mga sarili, maaari tayong madaya ng ating puso sapagkat ang puso yung makanilangan ng daraya.
sarili once na tayo ay nakikinig, hindi sumusunod. At maaari tayo madaya ng kaaway upang tayo ay mahal. Kaya nagpauna na nagpapaalala din ang ating kapatid na si Pablo na ang mga nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At huwag kayong madaya. Yung sabi ng banal na kasulatan, kahit ang mga kahit ang mga mapakyati, ni ang mga nangalunya, ni ang mga nangababae, ni ang mga mapakyati sa kapwa lalaki, ang sabi ng banal na kasulatan, bago natin ipagpatuloy. Ang sabi ng Biblia, dito po sa verse 9, bago ko pagpatuloy po yun, ang sabi po, kahit ang mga mapakyati. Ano ang ibig sabihin ng mapakyati? Ito po yung fornication. Ibig sabihin, mga kapatid, ang lalaki at babae nagsasama na hindi kasal, na hindi legal. Pero hindi lahat ng legal, tama, hindi siguro, baka kung ma-mention natin ito, ibang araw. So mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga ito, so atin po muna basahin hanggang 10. Ang sabi po, ni ang mga manamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagbababae, ni ang mga mapakitid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga papumayaw, ni ang mga manglulubig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi daw po magmamana ng kaharian ng Diyos. So, example, Sister Elvie, kung si Brother Richard, iba yung hindi mo muna siya asawa, yung example lang. So, sino yung gusto mo sa mga artista? Yol Pascual, Richard Gomez. So, si Richard Gomez na lang, dahil Richard Campbell. So, si Sister Elvie, kasama niya sa isang buo at nagsasama sila ni Richard Gomez. So, ang tawag sa kanila, dahil kung binata sila dalaga, yun natawag na mga ngalunya. So, kung Sister Elvie ay tatanungin ko ngayon na kung siya'y mamatay, na siya nangangalunya niya, anong sasagot ni Sister Elvie? Langit ba o hindi ang mamunta mo sa Sister Elvie? By the grace of God, langit. Anong sabi ng Biblia? Walang mahabi sa kaharian ng Diyos. Kahit sa biyaya na ikaw ay tinubos ng dugong banal ng ating mahal na Panginoon, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero gaano man tayo kasama? Katulad ng isang babaeng sabi niya doon sa chapter 4, na yung mga salita na tawagin mo yung asawa
hindi mo siya asahan. Ganyan man tayo, kami maging ako man, ay hindi karapat-dapat, kaya binibigay ko, hindi mo lang matuwid. Saka natin tayo yung pilos na ni Sister Rhea. Na hindi ako perfecto, talaga hindi perfecto. Pero itong panahon na parang magsisi tayo, upang manumbalik sa Diyos, na tayo maglingkod, habang may pagkakataon pa, yun ang mahalaga. Pero kung ang babaeng Samaritanang ito ay nawalan ng buhay, bago nawalan ng buhay at nakapanumbalik sa Panginoon, at isinuko niyang kanyang buhay at sumunod sa kalooban ng Diyos, by the grace of God, siya ay ligtas. Dahil sinunod niya ang utos ng Diyos. Ang Diyos ang siya magliligtas. So certainly, kung tatanungin ko siya kung siya hindi tayo mahatol, ang may karapatan na humatol ay ang Diyos. Baka sa'yo maghatol, ikaw man ay atulan. Tinitignan mo ito yung iba, hindi mo nakikita sa'yo, baka close na. Ang salita ng Diyos ito yung batayan natin. Masakit man, pero dapat natin marinig. Dahil kung hindi natin sasabihin ng katotohanan, paano ninyo mapapatunan na mahal namin kayo na kami na nagsishare sa inyo kung hindi namin sasabihin ang totoo? Kung inotolerate namin yung mali, na proud pa kayo dun sa maling ginagawa ninyo na parang, ako'y anak ng Diyos. We are the light of this world. And we are the salt on the earth. Tayo na mga naglilingkod sa Diyos ang dapat magbigay ng ehemplo. So, paano natin sasabihin tayo samantalang nasa Biblia, walang bahagi sa karya ng Diyos? Na by the grace of God, na ikaw ay saved. Tinanggap mo si Lord bilang Savior. Pero kung hindi ka naman sumusunod, wala rin. Atol sa huling araw. Ano ang ipakahatol? Ang salita ng Diyos. Kung itinatakbo ninyo ang aking salita, darating ang araw ng aking mga salita, ang siyang nahatol. Romans 2:16, nang sabi ng Biblia, dito sa chapter 2, pinakikita dito yung dapat at hindi dapat. Meron kasi dapat lumakad sa kalooban ng Diyos at merong mga likod na gumagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Sa chapter 2, pinakikita na yung lalakad sa kalooban ng ating Ama, sila yung pagpapalain ng Diyos at ililigtas ng Diyos. Na bagamat sila man ay magdaranas ng mga panghihirap, sa araw na tulad ng Diyos sa mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Anong sabi? Sa araw na tulad ng Diyos ang mga lihim ng mga tao. So mayroong mga lihim na ginagawa ang tao. Minsan asawa mo na, di ba? Di ka pa naging tapat. Meron ka pang inililihim. Meron akong 1,000 doon sa wallet. Sample lang, itinatago. Sa mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesus. So kaya sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, sa 1 Thessalonians
chapter 4, verse 3, na ganito po ang nakasaad. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. 1 Thessalonians 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makapagbigay ang inyong pagpapakabanal na magsikilang sa pakikiapin. Ito ang kalooban ng ating Ama na tayo ay kinakailangan na magpakabanal. Yamang ang Ama ay banal sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, sa isip, salita, sa gawa, pananamit, kinakailangan tayo ay magpakabanal. Yung pananamit, modest apparel na mayroong kahihingan. Paulit-ulit ko sinasabi sa tulong ng ating Panginoon at ang bagat biyaya ng Diyos dahil iniutos niya, ito ay dapat sundin. Na kayo'y magsikilang sa pakikiapin. Ngayon, ito po ay wala ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya ito po, church discipline. Church discipline na ayos sa salita ng Diyos. So, hanggat hindi pa ayos ang inyong sitwasyon, kung mayroon ng ganitong kalagayan, hindi muna siya maaaring tumayo magpagamit. Dahil yun nga, hindi tayo mahatol ayon sa banal na kasulatan, wala nang bahagi sa kaharian ng Diyos, gagamitin pa. Ang Diyos ang mayroong karapatang mati. Pero hindi natin sila iniustahan kung meron man. Mahalin natin, idalangin natin sa Panginoon na maging maayos ang kanilang kalagayan dahil masakit sa atin na mayroong ma-impyerno at mapahamak. Dahil alam natin na ang lake of fire, second death, ito po ay walang hanggang kakarusahan araw at gabi. So, isang araw, maging maayos po ang lahat. Kung ganyan lang ang sitwasyon, pwede na kayong tumayo. Upang gamitin ang ating mahal na Panginoon sa kanyang gawain. Pero kung ganyan pa ang sitwasyon, hindi pa pwede po na tumayo. Kasama na yung tinatawag na adultery. Ang adultery, ito po, mga kapatid, na kahit illegal na sinasabing nagkaroon ng anak, paghiwalay, na ito illegal ayon sa batas, pero ayon sa batas ng Diyos, kung meron mang legal sa mundong ibabaw nito, pero hindi legal sa harapan ng Panginoon, katulad na halimbawa, ng divorce, na mayroong kasino, at dahil mayroong mga bahay haliwa. Bilang ang tao sa mundong ibabaw nito, meron silang permit at legal. Pero in the sight of the living God, hindi ito sinasang-ayunan ng ating God Almighty. So kahit na kayo ay nagkahiwalay, sabi ng Biblia, habang nabubuhay ang iyong asawa, maliban na lamang na siya mawala, hindi
hindi ka pa malaya hanggang sinabuhay. Pero kapag sinamatay, ayon pa rin sa kalooban ng ating Ama, doon ka pwedeng magkasal. So, halimbawa, ngayon, ganyan ang sitwasyon ninyo, hindi po muna pwede magana. Hanggang hindi naayos ang lahat ng bata. Brother Boyan, iniwan niya yung dapat ito. Kaya siya nakatay. Yung nagka-drugs, wala nang alam na siguro, wala nang ditong drug addict. Pero merong adik siguro sa alcohol. Meron siguro adik doon sa sigarilyo. Kung sakali ikaw ay siguro at lasinggero, mahilig manigarilyo, nakikita ka ng kapitbahay mo, nakikita ka ng mga kilala mo, and then makita ka dito, hallelujah, praise the Lord. Paglabas sa church, ibang espiritu na yung nasa iyo. Tinitingnan mo yung buwan, sabi ng kasama mo, dalawa, sinasabi mo, sige naman, apat. Lasing ka na pala. Ang mga mong nalasing ay walang makam sa kaya ng Diyos. So, sino may ikisala? Si Brother Freddy. Limbawa, si Brother Freddy, lasinggero. Nandiyan pa yung paninigarilyo. Dadalhin ko si Brother Freddy, naglilingkod siya sa Panginoon, pero lasinggero siya. Kung mamatay si Brother Freddy ngayon, o bukas, o hindi naman totoo, ano lang yun, no? Pero hindi natin alam ang bukas. Tatanungin ko si Brother Freddy, hindi tayo magtatanong dahil patay na, hindi na natin matatanong eh. Ang nahabol ng Diyos. Pero halimbawa lang, tatanungin ko si Brother Freddy, kung ikaw ay manglalasing, mahilig sa alak, konti lang naman. Pero yung konti dumami. Siguro, mababangan ang alak eh. Sasabihin pa ni Brother Freddy. Si Timoteo na eh. Sabi ni Pablo, uminom ka ng tubig na may konting halong alak. Pero meron tinatawag na grape juice. Meron tinatawag na heroes, yahin. Meron tinatawag na mabagsik na inumin at yung iba, hindi naman mabagsik. So kung mamatay si Brother Freddy at si magalasing at nandun mo Jesus smoker siya, tatanong mo si Brother Freddy, kung mamatay ka ngayon, anong sasabihin mo? By the grace of God, pumunta ko ng langit. Wala kang prospuro doon, wala kang gusto doon, wala kang talagang lahat na doon eh. Baka pagdating mo sa langit, tanong mo sa Lord, Peter, meron bang prospuro dyan? Meron bang lahat dyan? Kinakailangan yung salitang by grace at yung God's will, kinakailangan nasa lugar. Minsan inaabuso yung salitang ganyan. Inaabuso.
ng grass, wala na ng sigarilyo. Nasa Biblia, Galatia, na yung karumihan, yan po ang cleanness. So, sabi ng banal na kasulatan po, mga kapatid, balikan natin yung kanina. O sa 15:19 po muna, ng Matthew. Ang sabi po ay ganito, sapagkat sa puso nagagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalalunya, pakikiapi, mga pagnanakaw, mga pagsisisi sa di katotohanan, mga pangusaw sa puso nanggagaling. Ngayon, paano magiging malinis ang puso ng tao? Kaya sa 5:8, blessed is the pure heart. Mapalad ang malinis o dalisin na puso, makikita nila ang mukha ng Diyos. So, magiging malinis ang ating puso at dalisin sa harapan ng Panginoon kapag nag-repent tayo, sinuko natin ang ating buhay, at lumakad sa kapatiran ng Diyos, sumunod sa Kanyang utos, doon magiging malinis ang ating mga puso. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:9, balikan po natin. Yang sabi po ng banal na kasulatan, itaas ng konti, Brother Eugene. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. 1 John 5:21, pakibasa. Sinabi ni Paul, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Beloved John, mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Sa isipan ninyo, itong mga Kristiyano ninyo, surrender ninyo mga rebulto, ito basak na, sinunog na, inalis na, at pagkatapos pinapahalanan pa na mag-ingat sa mga Diyos-Diyosan. Anuman ang mga bagay na pinahigit natin sa ating Lord ay nagiging Diyos-Diyos. Maging ang ating sarili, kapag tayo lumakad sa ating sariling kalooban, sa ating sariling kagustuhan, sa ating sariling katwiran, at hindi nagpasakop sa katwiran ng ating Ama, kalooban ng ating Panginoon, ang nakaupo sa ating puso ay ang ating self, ang ating mga sarili. Ito po ay Diyos-Diyos. Hindi literal na Diyos-Diyosan. Hindi Old Testament nga po ipinakita na maging yung mga mahalahas. Yung mga alahas na po, yung mga ikaw. Sabi nga ng Diyos sa mga Eskrita, isinin nyo yung mga tinatawag na small d, Diyos eh. Tingnan po natin. Genesis chapter 33 o 35. Verse, yan po, 20 or 4 and 5. O ito po, verse 2. Nang magkabay sinabi niya po sa kanyang sambayanan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng iyong mga suot. At tayo si titig at nagsasamba tayo sa Bethel at gagawa ko roon ang dambanan sa Diyos na sumagot sa aking sa araw na aking kapsan at sumasakin sa danang nilakaran at kanilang ibinigay kay ako ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila at ang mga ikaw
mga Diyos-Diyos. So, anuman ang mga bagay na iniigit ninyo, asawa ninyo, anak ninyo, mga material na bagay, at anuman ang mga bagay na piniigit natin sa ating Panginoon, ay nagiging Diyos-Diyos. Dahil gusto ng ating Ama, siya ang maging unang prioridad sa ating buhay, at ang ating Ama ay seloso o mapanipuling Diyos. So tayo ay pinapalalahan ng ating Diyos na makapangyarihan na kami mang ng mga tumatayo sa inyong harapan ay kinakailangan na sumunod sa utos ng ating Panginoon. So kung meron kayong makita na maging kami man, nakikita ninyo, naninigar ninyo, naglalasing, at yung mga bagay na magsusugal, na-mention ko yung pakikipid, pangangalo niya, so hindi po kami dapat. Dahil sa panagraan, naging maluwang po. Okay lang. Tandaan ninyo ang Diyos ang nahabol sa ating lahat. Sa mga patay at sa mga buhay. Ganyan man ang sitwasyon ng isang nananampalataya, habang ang tao ay buhay, mayroong pag-asa. Ang napakahirap kung tayo ay mamatay sa kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Pero tayo man ay inawag ng Diyos sa kasalanan at ngayon nagganito tayo, nagkakamali po tayo. Kung bumagsak ka, nabitag ka ng kaaway, nasilo ka ng kaaway, nagkasala ka, sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, ikaw ay tumayo at magpatuloy, ang Diyos ay mapagpatawad. Ang ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw lamang ng ating God Almighty. Sa John 8:32 hanggang 30, makikita natin, ang sinuman na namumuhay sa kasalanan ay ulitin ng kasalanan. Pero sa nga Biblia, i-mention na at inyong makikita ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. At ang magpapalaya nito na walang iba kundi ang anak ng Diyos na ang ating Panginoon Jesus. So nang tayo na hindi pa nakaglan sa Panginoon, na nabalik tayo sa Panginoon, nagsisihin natin, alam natin siya, at kung sakali, uulitin ko po ang katagang ito. Nandito tayo, nagkamali, nagkasala tayo, huwag lang tayong manatili sa kasalanan. Iba yung lasingger ka, iba yung babayer ka, iba yung sugarol ka, hanggang ngayon, nananatili ka doon. Nandiyan yung pakikapit, nandiyan yung pamangalo niya, nananatili ka, kaysa yung sinasabi ko na kung ikaw ay nabitag ng kaaway o sa kasarili mo man, ikaw man ay so, nagkamali ng kasala, iba po iyon. Pwede tayo magsisi at nagyan magpatuloy. Ang ayaw kung lamang ng Diyos, ulitin ko po yung na-mention na ikaw ay nananatili sa kamalian. Nakuha po ninyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pinag-uusapan mo dito yung kaluluwa natin. Naku, mahalagang mahalaga. Di natin hawak ang ating buhay.
So, sa ilang Biblia, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So, yung kanina, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, up to 10, dito lang muna tayo. Ni ang mga niya, yun na-mention ko sa inyo, ni ang mga nangbababae. Iba naman po yung niya, iba naman po yung nakikiyapi. Yung po kasi magkasama na. Pero ikaw po nang bababae, siguro lalaki. Na po, meron din kasi baka LGBT, lesbian. Yung babae naman, ang bababae, kapwa babae. Diba? Pero yung nang bababae, kung lalaki, ngayon na. Lalaki to, nag-chicks. Meron na siyang asawa, gusto niya para sa sakyan, meron siyang extra time. Meron siya. Diba? May papakingin rin ako na. Yun, naniniguro lang kasi kapag napula. Huwag lang tayo pahuli. Dahil magkakaroon ng buwan. Pero hindi ko sinabing, huwag lang tayo mahuli, gagawin ninyo. Magagalit si Lord. So, kahit na paminsan-minsan, huwag ninyong gagawin dahil gaano kadalas yung minsan. Ang babae, so, ng lalaki. Baka sabihin nyo, legal naman eh. Meron na sa walking street, legal naman. Pero huwag na yung underage. Sa mga Kristiyano, hindi po yan. Dapat. So, sabi ng Biblia, ni ang mapakiyapi sa kapwa lalaki. Ginawa na nga po nila ng legal sa ibang mga kongregasyon ng iba, hindi nila na. At sa ibang bansa naman, ginawa po nila ng legal. At sa ating bansa, posibilidad na kapag ito'y na-approval na, magiging legal na. Kaya yung nagkasal, I pronounce you husband to husband. Kasi lalaki, hindi niya masabi, husband to wife, wife to husband, husband to husband. Kasi lalaki, parehong lalaki. So, sino dito? Yung alalahanin. Sino yung tomboy? Sino yung bakla? Para malaman niyo kung alalahanin siya, biglain ninyo siya. Limbawa sino dito? Si Brother Jello. Kapag binigla niyo si Brother Jello, nakalikot-talikot siya. Kapag pinapik ninyo siya, ikaw naman brother, ikaw naman sister. Diba? Pero kapag lalaki yan, hindi niya, baka makakita ka ng isla dahil sabi ko niya, makakita ka ng isla. Ha? So sa rito, yung lalaki na nakikisama sa kapwa lalaki, ang nilikha ng Diyos, Adam at Eve. Hindi nilikha ng Diyos, Adam at Steve. No? Adam at Eve. So kung meron lalaki, kapwa lalaki, nagsasama, na kinakasal pa, na pinakikita, bagamat ginawa nilang legal sa kanila, pero hindi lahat ng legal sa madami bago yung na-mission ko, ito'y tama. Dahil yan ay mali sa harapan ng aking Panginoon. So yung babae,
kapwa babae. Yan din po ating nila. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ni ang mga, sabi ko na verse 9, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakin, ni ang mga manlalasing, ni mga pumayaw, ni ang mga lulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino sa inyo ang hindi nagnakaw? Sino sa inyo ang hindi nagsinungaling? Pero di kasi sa ibang magkasali sinungaling. So narinig niyo kanina, yung sinabi ni Brother Richard, na kayo ay magnanakaw dahil hindi ninyo ibinibigay ang para sa Panginoon. At ang mga magnanakaw ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan ay utos na dapat natin sundin, na dapat natin maunawaan, na dapat natin ipamuhay. Nagnakaw, nangyakaw sa pwede lang. Halimbawa, kaluban naman ni Brother Mario. Ano Brother Mario, kung Brother Dan, butang puling makindala, maano oras na. So, nakascripted man, butang sa din na rin kapatid, iwasan din, bayan mo kayo na. Pero, butang may pagkakudi man, kitang yung natuwa ng pera, kumala naman ka rin, pamundit na. Balang di, asga. So, mga kapatid, gusto ng Diyos yung katapatan. Katulad ni Daniel, katulad kung pumunta man sa bakod mo yung manok ng iyong kapitbahay, dahil nasa kumpang mo na, pag-aari mo na, pwede mo nang iluto ng lutong sarili. Pero siguro, ito na yung brother Sayro din yung is inyan nyo ang mga kung na. Yan naman. Tapos siguro hindi namin, inaneman din siguro brother Freddy kasi tingnan ba rin. So, ang man hindi sa atin, huwag nating pag-iinteresan. Nais ng Diyos ang katapatan. Huwag tayong magnanakaw, ibig sabihin, yung hindi sa atin, huwag natin pupunin. Magnalasing, na-mention ko kanina, yung magnalasing, sabi nga, magbibilang po ako sa Biblia. Katulad ng Proverbs 4:17, Proverbs 20 verse 1, nang sabi ng Biblia, 20 verse, sapagkat sila nagsisikay ng tinapay, at nagsisinaw ng alak ng karahasan. Nagsisinaw ng alak ng karahasan. Bago may magpatuloy 20 verse 1. Ang sabi po, ang alak ay manuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sinong napaniligaw sa kanya ay hindi antas. Hindi daw pantas ang lamang. Sapagkat ang alak, kapag inom ng alak at natin po, sabi ng Biblia, manuya, at nandyan po yung pagputya, nandyan po yung kabuluhan, nandyan yung karahasan. May pagkakataon na kayo mga kapatid, nagsusuntukan, nagpapatayan, barkada, ng dahil sa dala ng espiritu ng anak. Huwag niyong isipin na lalaki lang, mga babae ngayon, kahit ngayon, talagang matapang na pukingan at ibig sabihin, malakas minom ng alak. Kaya sa Biblia, ang alak nito na nakakalasing, ang alak na matapang, anong pinarinig ng kabuluhan, karahasahan, naging
mostly aksidente nakatulong ng anak. Kaya, huwag kayong iinom ng anak. Kahit kung ilan, huwag na. So mga kapatid, ano ba po ang sinasabi ng Biblia? So oras na po pala tayo, 25 na. Basahin ko lang pwede mapapaliwanag ko. Dahil sapat na po yun. Sabi po ng Biblia sa 1 Corinthians 6:9, then verse 10. Sabi po ng Biblia sa verse 10, di ang mga magnamiskin, may mga malaskin, mga papunayaw, di maglulupig, ang sabi po ay hindi magmagmana ng kaharian ng Diyos. Yung mapagtunayaw, mapanglait, mapusa, mapangaliit, tingin po. Marami po. Na naka-mention din po sa Bible, ay na bumabasa na may pagkakataon ng pagpatuloy at namin ang Galatians chapter 5, 19 up to 21, nandun yung gawa, work of the flesh, yung gawa ng laman. At kaya ang mga gawa ng laman sa mga pilay ang mga pagkapit, kamihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga kalilingho, mga pagkakaalitan, mga pagkakabigampi, mga pagkakabahagi, mga ibang pananampalataya. Yung ibang pananampalataya, heresies. Ito yung maling paniniwala, maling aral, maling doktrina. Yun po, mga mapag-inilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisigadmana ng kaharian ng Diyos. Mahalaga na kayo man po ay magbasa ng Biblia. Mahalaga po na kayo man ay maggulay-gulay ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi nagiging sabi ko na kung konti lang yung oras o ragdag ito kung ikukumpara natin sa Holy Scripture, sa banal na kasulatan. So, kaya kinakailangan magbasa po kayo ng Biblia. Yan po ang kailangan. So meron pa po, marami pa po mga kapatid. Kaya lang, yun nga po, yung mga mission ko yan, kundi yung mga paliwanag na yan. So, church discipline, ayon sa salita ng Diyos, huwag tatayo yung mga mission. Na mission ko, mga linya, magigabi. Nasasama hindi legal, nakasal, at kung nag-asawa muli, at hindi asawa yung talagang tunay na legal asawa, o iba, hindi mo natanay. Ngayon, kung mapapalaya at maging maayos po ang lahat, dahil kang manglalasing, sumarot, nawala yun, pwede naman. At kung yung katayuan na hindi pa ayos, huwag po munang tayo. Ngayon kapag tumayo kayo, okay po yan. Iba po yung ulitin ko, yung natukso ka, nagkamali ka, o sila na-backslide ka. Pero iba po yung parang biro-biro na lang yung paglilingkod. Okay lang pala. Maluwag naman pala, okay lang pala. Kahit na nagsugal ako, makita ko, okay lang pala, tatayo ko na dito. Totoo po, ang Diyos makabagi kapag patawad siya. Pero iba, yung nananatili ka na wala kang sumikap na mapalaya ka. Nakukuha ko ninyo ang ibig sabihin. Salita ng Diyos. So, kahit na ladies, kahit na yun, kahit na yung mga mamamit, mamangaral, hindi po manatili. Sa araw, yung muli sa karal, pag-usapan din po natin, kinakailangan nasa high school yung kasawatan. Ayusin natin dahil malapit na po kung pabalik ang Panginoon. At ang buhay natin, hindi natin hawak. So, after kami
sa mga kaluluwa sa kaligtasan natin lahat. Ang Diyos magliligtas sa biyaya ng Diyos. Ngayon, yung iba, ayaw pa nilang sabihin ng mga bagay na ganito dahil natatakot sila na umalis ang mga miyembro na. Sobrang negative. Pero ang nais natin, Galatians 5:7, ang sabi ng ating mahal na sa magitan ni Paul, nagsusumikap tayo sa tulong ng Panginoon. Ang Diyos ang magdadali sa iyo, siya magpe-perfecto. Pero sabi nito, in verse 26, tubig na may salita, 27, upang ang iglesia ay mayarap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang luhis o kulubot o anong gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Wala pong perfect. Pero kailangan ng sumigap po tayo. Tayo lahat. Maging ako na, makita ninyo na hindi dapat sabihin nito ninyo. Tatagabi ko po yan sa tulong ng ating mahal na Panginoon. So, nagyan po, hinig ninyo na pag-aralan natin na kinakailangan nasa ayos ang lahat. Palakpakan po natin. So, nagyan, mga magawa tayo lahat, yung magagawa ng Diyos. Pero kinakailangan po ang kapatid. Kasi parang nakikita ko yung iba, proud na proud pa, mali na yung ginagawa. So, hindi dapat. So, nagsiserve tayo sa Lord, magsumigap tayo na sundin ang kanyang kalooban. Po, salamat sa Panginoon, to God be all the glory. Meron kapatid dito na kaya hindi siya tumatayo, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakausap man siya, naulawaan niya. Na hindi siya tatayo, at hindi niya inaayos nila yung kanilang sitwasyon sa buhay. So, nagpapatuloy siya tumatalo at nagagalak din po ako. Dahil nandiyan siya na naunawaan niya na bagamat kung na-mention ito, na talagang alam niya na hindi kalooban ng aking mahal na Panginoon. So, sa alin na magdamdam, tayo man itakwil, hindi po. Ang Diyos na po ang bahala, dinalangin natin sa Panginoon. So, sana po sa tulong ng Panginoon, bago maging muli ang lahat, ako may pagkakataon sa tulong at biyaya ng Diyos, maging maayos po ang aking sitwasyon sa harapan ng aking mahal na Panginoon. Maging kami man, maging may ibang lingkod, sama ng dalangin, at sana bigyan din po ng kalakasan upang tayo magpapatuloy din po na makapaglingkod sa ating mahal na Panginoon. So, mga kapatid, sa araw na ito, yung na-mention ko, yun po ang dapat natin gawin dahil yun po nag-start na rin po sa Tinam at sa mga branches, mga kapatid. So, yun, sasabihin ko na rin po, yun na, next October 25, narin po, yun Thanksgiving po doon. Anniversary po sa Tinam, Sabado po yun.